Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Naganap ang aking NDE noong panahong nanghina ang aking katawan ng isang pambihirang tropikal na sakit. Ang paghihirap ay sumakit sa aking katawan sa loob ng mahabang panahon, at sa panahong iyon, dumaranas ako ng paminsan-minsang mga seizure na magdudulot sa akin ng pagkawala ng malay sa loob ng ilang minuto. Sa isang pagkakataon, sa panahon ng kasunod na panahon ng kawalan ng malay, naaalala kong nakatingin ako sa aking katawan mula sa aking posisyon sa sulok ng silid malapit sa kisame. Saglit kong tiningnan ang aking katawan sa ilalim ko bago ako nagsimulang umakyat sa isang itim na langit na puno ng bituin. Pagkatapos ay marahan akong dinala paitaas sa kalawakan, at habang lumulutang ako paitaas, sumanib ako sa hindi natitinag na kapayapaan at katahimikan ng walang hanggan na kontinuum na iyon sa isang karanasan ng kawalang panahon. Sa pinakamadaling karanasang iyon ng walang hanggang kasalukuyan, natanto ko nang may lubos na katiyakan na naiwan ko ang aking katawan at na ang aking kakanyahan ay pumasok sa ibang larangan ng pag-iral. Ang kaharian na iyon ay naging mas pamilyar sa akin habang sinimulan kong maalala ang lahat ng nakalimutan ko bilang resulta ng pagsilang sa Earth. Nagsimula akong maalala kung saan ako nagmula at kung saan ako babalik sa sandaling iyon. Nalaman ko ang pagkakaroon ng walang katapusang katalinuhan na nagbigay ng mga sagot sa aking mga tanong tungkol sa buhay at sa universo, at nagtaka ako kung paano ako nahiwalay sa walang katapusang pinagmumulan na iyon dahil sa pagiging ipinanganak sa isang katawan. Tumingin ako sa lupa sa ilalim ko, at agad kong nalaman ang paghihirap ng mga naninirahan sa Earth. Namulat ako sa energy concentrate na nabuo sa loob ng millennia bilang resulta ng walang katapusang cycle ng pagdurusa na dulot ng kalagayan ng tao. Nakinig ako habang ang concentrate na iyon ay umalingaw-ngaw sa sigaw ng sangkatauhan sa buong panahon, ang sigaw na humihiling sa langit na palayain ang sangkatauhan mula sa paulit-ulit na siklo ng kaguluhan at pagkawasak. Sa dilim ng kaharian na iyon, nilapitan ako ng mga taong iiyak at hihingi ng tulong sa akin. Nang tingnan ko ang mga mukha nilang nagdurusa, naramdaman kong para akong direktang nakatingin sa mga kaluluwa ng mga taong nabubuhay pa sa Earth. Nakita ko sa kanilang mga ekspresyon ang hilaw na takot na itinatago nila sa likod ng tapang na ipinakita nila sa mundo, at nadama ko ang matinding habag para sa lahat ng nasa sakit. Ninais kong makalaya sila mula sa kanilang paghihirap sa pamamagitan ng ilang himala, ngunit napagtanto ko na walang makakapagligtas sa kanila mula sa kanilang pagkaalipin, hanggat napagtanto nila na sila ay hiwalay sa pinagmulan ng lahat, isang paniniwalang isinilang mula sa kanilang kamangmangan at kanilang takot. Nadama ko na ang tanging bagay na magpapalaya sa kanila mula sa kanilang kulungan ng isip ay ang tumingin sila sa kabila ng tabing ng paghihiwalay na naghihiwalay sa kanila sa iba at mula sa walang katapusan, upang makita ang kaharian ng liwanag sa likod ng tabing ng ilusyon. Labis akong nabagabag sa madilim na pangitain na iyon sa harap ko, dahil lumilitaw na ang mga tao ay nakatakdang manatiling nakagapos sa kanilang pagdurusa hanggat sila ay naninirahan sa lupa at tanging kamatayan lamang ang magpapalaya sa kanila mula sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Bumagsak ang Earth mula sa aking paningin, at naramdaman kong muli akong naanod, sa pagkakataong ito ay patungo sa isang liwanag sa malayo na tila naghahatid sa akin patungo dito. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, naglakbay ako ng mas malalim sa universo. At habang papalapit ako sa liwanag, napagtanto ko ang isang mapagmahal na presensya na parang yamakap sa akin. Nagsimula akong makakita ng mga larawan ng aking nakaraan. Sa panahon ng pagsusuri sa buhay na iyon, nakita ko ang aking sarili sa aking pinakamahusay at ang aking sarili sa aking pinakamasama, at habang sinusuri ko ang mga sandaling iyon, sila ay kinilala ng may habag at walang paghatol ng mapagmahal na presensyang iyon. Nakipag-usap sa akin ang mapagmahal na presensyang iyon sa paraang napagtanto ko na hindi ko pa naranasan ng pag-ibig, pakikiramay, o tamis sa panahon ng aking buhay sa Earth. Kung alam mo lang na lagi kitang kasama, hindi mo mararanasan ang pagdurusa na naranasan mo, sabi ng presensya, at nang marinig ko ang presensya na nagpahayag ng mga damdaming iyon, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na aking dinadala. Aking mga balikat, naramdaman ko tuloy ang sarili kong hinihila sa liwanag, at sa pagpasok ko sa liwanag, para akong papasok sa ibang universo ng buo. Bagamat hindi tumpak na may parating ng mga salita ang aking karanasan sa liwanag,
Ilalarawan ko ang liwanag bilang isang maningning na puting gintong nagbibigay buhay na ningning na pumupuno sa aking pagkatao ng init nito at ng hindi makalupa o makalangit na karanasan ng kagalakan, katahimikan, at kagandahan. Ang kagandahan na walang hanggan na liwanag na nagmumula ay patuloy na nagrinyo ng sarili at tila nag-assimilate ng magkasalungat na elemento sa sarili nito. Nakita ko ang liwanag sa diwa nito bilang banal na pag-ibig at ang pinagmulan ng lahat ng kaalaman at karunungan. Ang liwanag ay dalisay na kaligayahan, at habang pinaghalo ko ang walang kondisyong pagmamahal at kaligayahang iyon, natanto ko na ang kamatayan ay hindi ang wakas kundi isang pagbabalik sa buhay, sa tahanan ng aking pinagmulan, at kung saan ako tunay na kinabibilangan. Sumanib sa liwanag na naramdaman ko, parehong nakahiwalay at kasama nito, at nang ang liwanag ay nakipag-ugnayan sa akin, halos parang naririnig ko ang sarili kong mga iniisip na ipinapahayag. Biglang, ang kakanyahan ng aking karanasan sa buhay ay dumating sa akin kaagad, at nakita ko ng malinaw kung paano ang aking buhay ay pinangungunahan ng takot, pagkakasala, at paghuhusga sa sarili. Sa aking paniniwala na ang Diyos ay isang banal na nilalang na humahatol at nagpaparusa sa masasama, naparito ako upang hatulan ang aking sarili sa pantay na sukat sa kung paano ko naisip na hinatulan ako ng Diyos. Matapos maranasan ang Diyos bilang sagisag ng walang pasubali na pag-ibig at walang pasubali na pagtanggap, naging malinaw sa akin na hinatulan ko at sinuway ang aking sarili ng hindi kinakailangan, at nang mapagtanto ko ang aking pagkakamali, nagawa kong palayain ang aking sarili sa aking mga kasalanan. Nang maramdaman ko ang pag-aangat ng bigat ng paghatol sa sarili, nagsimula akong tumawa sa karanasan ng kagalakan at lubos na kaligayahan, at habang tumatawa ako, sinimulan kong marinig ang banal na presensya na sumama sa akin sa aking pagtawa. Anak, hindi mo dapat sineseryoso ang mga bagay-bagay. Bahagi ka lang ng isang evolutionary chain kung saan ang lahat ng buhay ay nagbabago sa iba't ibang yugto. Tao ka lang, hindi mo kailangang husgahan ang iyong sarili ng labis. Be gentle with yourself, sabi ng liwanag sa akin. Ako ay nagkaroon lamang ng kaunting sulyap sa walang limitasyong mga kaharian na lampas sa mga hangganan ng pisikal na mundo, at ako ay sabik na ang liwanag ay magtuturo pa sa akin. Kasabay nito, nasisiyahan akong maging isa sa liwanag, na may banal na pagmamahal, kapayapaan, at kagalakan. Nais kong makasama ang liwanag at ang pag-ibig na iyon magpakailanman, at ayaw kong bumalik sa isang mundo ng pagdurusa at isang mundo kung saan ang liwanag ng banal na pag-ibig ay tila napakalayo. Ang liwanag, na nauunawaan ang aking mga takot, ay nagsabi sa akin na dapat akong bumalik, kahit na nagmakaawa ako sa liwanag na payagan akong manatili. Anak, binigyan kita ng regalo ng pagmamahal. Ang iyong misyon sa mundo ay hindi pa kompleto, at sa kadahilanang iyon ay dapat kang bumalik, paliwanag ng liwanag na may lamang na magmumulto sa akin magpakailanman. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng liwanag at saka ako binitawan, at ang sumunod na nalaman ko, bumalik na ako sa aking katawan. Bumalik sa aking katawan, nadama ko na parang hindi handang bumalik ang aking kaluluwa, at nakaramdam ako ng pagpilit at pagkawala ng kalayaan na naranasan ko lamang ng ilang sandali. Gusto kong hawakan ng husto ang naiwan ko at maalala ang bawat sagradong sandali ng may kailan-awan. Sa dilim, sinubukan kong mag-adjust sa aking pagbabalik, ngunit parang bumalik ako sa isang masamang lugar. Bigla kong naramdaman ang presensya ng liwanag na pumupuno sa kwarto. Ito ay buhay at nadarama sa silid, na naglalagay dito ng parehong supernatural na aura ng kagalakan at banal na pag-ibig na naranasan ko sa larangan ng liwanag hanggang sa ako ay nakatulog. Nais kong mapanatili ko ang karanasan ng kagalakan at kagandahan ng pag-ibig na naiwan ko, at sa maikling panahon, naramdaman kong parang umiral ako sa pagitan ng dalawang mundo. Nang magising ako sa umaga, nakaramdam ako ng lakas ngunit malungkot na bumalik sa aking katawan sa malungkot na mundong ito. Ang alam ko lang na ang karanasan ko sa langit ay nagpabago sa aking buhay magpakailanman at hindi na ako magiging katulad ng dati. 40 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng iyon, at ang aking paglalakbay mula noong malapit na akong mamatay ay naging isang espiritual na karanasan. Ang aking karanasan sa liwanag ang nagpakilo sa aking paglalakbay sa pagtatanong na nagpapatuloy hanggang ngayon. Kadalasan, nararamdaman ko na parang ang liwanag ay isang malayong kapangyarihan, na hindi ko maabot, habang sa parehong oras, naniniwala ako na ang liwanag ay isang realidad na likas sa ating pag-iral, na ang liwanag ay ang ating tunay na diwa, o tinatawag ng ilan na mas mataas na sarili.
Tulad ng karamihan sa mga tao, patuloy akong nakikipagpunyagi sa paghuhusga sa sarili. Tulad ng karamihan, nararanasan ko ang panloob na salungatan sa pagitan ng mga damdamin ng hindi pagiging karapat-dapat at mga damdamin ng pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa sarili. Ang panloob na salungatan na ito ay naging pinagmulan ng patuloy na pagsisikap na isama ang higit pa at higit pang mga katangian ng liwanag sa aking buhay. Ngayon, nakikita ko ang mga paghihirap bilang mga pagkakataon upang kunin ang liwanag para sa espiritual na pagbabago at subukang tulungan ng iba na mahanap ang kanilang sariling panloob na liwanag. Isa sa pinakamahalagang bagay na natamo ko mula sa malapit na kamatayan na karanasan ay ang kaalaman na mayroong higit na diwa ng walang pasubaling pagmamahal na patuloy nating mapupuntahan para sa karunungan, kaliwan, at patnubay sa mga hamon ng buhay. Ang aking karanasan ay humantong sa paniniwala na ang liwanag ng kabanalan ay umiiral sa ating lahat at ang lahat ng hindi pagkakasundo ay nagmumula sa isang nakikitang paghihiwalay sa liwanag. Nalaman ko na kapag iniayon natin ang ating isipan sa ating puso, mararanasan natin ang kabanalan na ito sa anyo ng kapayapaan, pagmamahal, kagalakan, habag, at kapakanan. Ang aking mas mataas na layunin, tulad ng naramdaman ko, ay upang makisali sa mga kasanayang iyon na muling nakaayon sa akin bilang isang tao na may liwanag ng mas mataas na espiritu. Sa pagsasanib ng aking natutunan sa kabilang panig, nakikita ko ang aking layunin bilang isa sa pagkamit ng mas mataas na antas ng pagtanggap sa sarili, pakikiramay sa sarili, at pagpapatawad sa sarili upang muli kong maranasan ang wagas na kagalakan at wagas na pagmamahal. Nalaman ko na nang mas lubos akong nakatuon sa ilang mga espiritual na kasanayan tulad ng pagmumuni-muni sa panalangin, pag-iisip, paggunita, at iba pang mga kasanayan, naunawaan ko ng mas malalim ang kahulugan sa likod ng mensahe ng kaloob ng pag-ibig, at nalaman ko na ang pinakamahalaga bagay sa buhay ay lumago sa pag-ibig sa sarili, sa pag-ibig sa iba, at sa pag-ibig sa buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nagmamalasakit sa material na kayamanan, katanyagan, prestihiyo, at kapangyarihan. Naging mas malinaw sa akin na ang mga ito ay bahagi ng panandaliang mundo at hinding-hindi makakapagbigay ng totoo at pangmatagalang katuparan at kaligayahan. Natutunan ko na ang paglalakbay tungo sa kaligayahan ay ang paglalakbay ng pagpapahintulot sa isang mas mataas at dalisay na pag-ibig sa sarili, isang walang pasubaling pag-ibig, at na dapat nating sikaping mahalin ang ating sarili ng walang kondisyon tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Nakita ko ang liwanag bilang mahabaging guro na nabubuhay sa loob ng bawat isa sa atin at nagnanais na maranasan natin ang wagas na pag-ibig. Pag-ibig na hindi hadlang sa pamamagitan ng paglilimita sa mga iniisip at paglilimita sa mga pangunawa sa sarili, upang maranasan natin ang kaligayahan at kalayaang kaya nating lahat. Nararanasan. Naniwala ako na ang liwanag ay matatagpuan sa loob gayon din sa paligid mo at na ito ay wala sa malayong mundo kundi dito mismo sa loob ng bawat isa sa atin.